Pwede ka bang kumamay ng 5 tao sa paligid mo lang na nandiyan dyan? Welcome mo naman sila kung di mo pa sila kilala o first time mong nakita. Amen. Welcome to church. Amen. Sino po sa inyo, nung bata kayo, mahilig kayo maglaro sa labas ng bahay? Ano pong mga laro, yung mga nailaro nyo na noon? Tumbang preso ba yan? Ano? O kaya yung, anong tawag doon? Luksong tinik? Luksong baka? Baka nagcha-Chinese garter dito, come on! Alam niyo po, napakaraming memories natin nung ating childhood. And nagulat po ako one time, nitong mga nagdaang araw lang, meron pong lumabas na another season nung isang famous siya na Korean movie, ang tawag Squid Game. And dun sa movie na yon, syempre, sabi ng iba, medyo ang hirap daw panoorin para sa kanila, o kaya maraming negative comments. Pero doon po sa game na yon, nakasalalay doon yung buhay ng lahat. And binabalikan nila yung mga naging games nila noong bata pa sila. So meron dong game, ang tawag po ay green light and red light. And kapag sinabing green light, pwede kang lumakad, tapos kailangan makakross ka nung line. And kapag sinabing red light, kailangan magi-stop ka. Hindi ka dapat gagalaw. And ang unusual lang dun sa game, ang kapalit nun ay buhay mo kapag ikaw ay gumalaw. Di ba parang sa atin nun, dead ka na. Parang ganun, di ba? Alam niyo yan? Pag halimbawa, nagkamali ka, out ka na. Kung dodgeball yon, out ka na. Pero in that game, may reality na kung saan kapag nagkamali, mawala. Pero alam niyo po, yung haba nung dadaanan nila, napakalayo talaga pagdating dun sa line na yan. At alam niyo po, isa lang yung nakita ko po na lesson kahit na binalikan yung childhood memories natin na nandoon, na ang hirap po pala mag-cross over from one place to another. Ang hirap tumawid, in short. Pero po, dadaan tayo every year sa isang panahon ng pagtawid. Lahat po tayo ay tumatawid, nagtatransition sa ating mga buhay. Kung kaya ang topic po natin ngayong umaga ay crossover. Sabihin mo nga sa katabi mo, crossover. And naalala ko po ang mga Israelites sa Bible, nang sila po ay tatawid from Egypt, syempre marami silang pupuntahan, marami silang mga dadaanan. Isa na doon, dinaanan nila, di ba? Ang Red Sea. Amen? And alam niyo po, yung pagtawid nila sa Red Sea, it's a miracle. Ang hirap, pero kailangan gawin. Now, at times sa buhay po natin, may mga green light and red light na pinapakita sa atin ang Diyos. May time na kailangang gumalaw ka, kumilos ka, mag-move forward ka, pero may time din naman sinasabi niya, tumigil ka or mag-rest ka. Nung sa Book of Deuteronomy or sa book din ng Exodus, makikita po natin na nirecall lang doon, saglit, yung paghabol ni Pharaoh sa mga Israelites. And alam niyo po, sa paghabol nila, alam naman natin, mas mabilis ho ang pagtakbo ng kabayo kesa sa paglakad ng tao. Tama ba? And at that time, nakalayo na po ang mga Israelites, pero ilang araw pa bago sila nakatawid ng Red Sea. Hindi po yun agad-agad
na nakatawid sila ng Red Sea, kundi may ilang araw pa ang sabi ni Lord sa kanila, maghintay muna kayo dyan. And nung malapit na po yung forces ni Pharaoh, at ito na yung dagungdong ng mga kabayo, ito na po si Moses, pinataas na ni Lord ang staff and nahati ang Red Sea. And kahit isipin ho natin, again, mas mabilis ang takbo ng kabayo kaysa sa lakad ng mga tao. Tama ba? Ang kinross po nila ay Red Sea. Kapag pala kumilos ang Diyos, kahit imposible, magiging posible. And ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung may nakikita ka palang bagay na imposible sa buhay mo, basta kasama mo ang Diyos, you will cross over. Ang unfortunate lang dito, after nila mag-cross ng Red Sea, nagkaroon ng red light sa buhay ng mga Israelites. And paikot-ikot po sila dun sa desert or sa ilang. Paikot-ikot lang sila dun. And imagine, si Lord nagpo-provide ng mga pagkain sa kanila, nagpo-provide ng lahat ng gusto nila. Imagine niyo, in the desert, bumukal ang tubig para makainom lahat sila. And sa desert din, ang sabi, yung mga pugo, hanggang bewang na ng mga tao. So just imagine, ang promises ni Lord sa Israelites, papasaganain sila. And, tingnan nyo nagre-reklamo pa sila. Samantalang dadamputin na lang nila yung pugo, hindi na sila uupo. At alam nyo po, sa madaling salita, dahil sa puro reklamo nila kay Lord at sa hindi nila pagsunod sa gagawin nilang pagtawid papunta sa promised land, alam nyo po nangyari sa Israelites, 40 years sila na paikot-ikot sa ilang. And I believe, ang bawat isa sa atin, baka din in some ways, meron pong mga pagkakatawag sa atin ang Diyos, kaya lang baka hindi natin sinusunod. Baka po napapangunahan tayo ng takot. Pero ngayong umagang ito, nire-remind ko po kayo that God is calling us to cross over. Sabihin nga yan natin, cross over. Again, cross over. Yung mas malakas, come on. Kasi mamaya sisigaw kayo di ba? Ng hallelujah o kaya sa bagong taon, di ba? Tapos dito ang hina ng boses natin. But tingnan natin, cross over into what? Cross over into new season. Bagong season sa buhay mo. Na kung saan lalakad ka ngayon sa pananampalataya, magiging matapang ka at susundin mo ang direksyon ng Diyos sa buhay mo. And alam niyo po, gusto ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya para sa ganon, ma-enjoy natin yung promises niya at masabi natin, ikaw nga talaga ang Diyos. Kaya lang, at times, napapangunahan po tayo ng mga takot, katulad ng mga spies dun sa grupo ng Israelites na ito. May 12 spies, pero yung 10, sila po ay nagsabi na, hindi natin kaya lupigin yung mga higante sa lugar na yon. Samantalang sa takbuhan lang sila naglalakad. Naunahan pa nila ang mga kabayo. Amen? So tingnan natin maigi, Teka, naglalakad lang sila, naunahan pa nila mga kabayo sa Red Sea. Kita na nila yung army ni Pharaoh. Pero, ano hong masasabi natin dito ngayon? At times, pag gusto talaga tayong itawid ng Panginoon, kailangan ma-overcome natin yung takot. And pwedeng takot ka sa panahon na to, hindi siguro sa
Diablo dahil talo na naman siya. Pero baka minsan mas takot ka pa sa bills mo eh. Baka mas takot ka pa sa bayarin mo o sa utang mo. Or sometimes, mas takot ka dun sa hinaharap mo. Di mo alam kung makakapasa ka ba sa mga schools na tinaken mo ng exam. Hindi mo alam kung makakapasok ka ba dun sa trabaho na gusto mong pasukan. Hindi mo alam kung makakapasa ka ba dun sa board exam na tinaken mo. Hindi mo rin alam kung matutuloy ba yung mga plano mo sa buhay mo. Pero let me tell you, when God wants you to cross over, alam mo kasama mo siya dapat at hindi magtatagumpay ang iba laban sa Diyos. Kaya paano po tayo makaka-crossover? Pwedeng ito po ang tanong sa isipan ng bawat isa. Paano ako makaka-crossover, Pastor? Ngayong 2024, ano pong kailangan kong gawin para sa ganon makatawid naman ako, maranasan ko yung miracle ng Diyos sa buhay ko ngayong 2025 na darating. Number 1 po, prepare for the journey. Sabihin nga natin yun, prepare. Prepare for the journey. Maghanda ka sa lakbayin mo o maghanda sa paglalakbay. Now, dumating po ang panahon na namatay na si Moses and nagkaroon ng transition sa leadership. Pati yung mga nagrereklamo noon, pati yung mga may takot noon, alam niyo po, nangamatay na sila. Hindi nila naranasan yung pagpasok sa promised land. Pero, eto na po ngayon si Joshua na pumalit kay Moses. And si Joshua po, yung inappoint na ito ni Moses, na kung saan siya yung magiging kapalit niya at magiging leader ng lahat ng Israelites. Pero si Joshua, alam niyo po, talagang isa po siya kasi dun sa mga spies na ito dati, yung 12 spies. Pero siya at si Caleb, sila yung talagang grabe, no? Grabe yung faith nila. At saka yung courage nila sa pagpasok na yon ng promised land. Pero alam niyo po, pinaparedy ni Lord si Joshua kasi hindi po biro yung papasukin nila sa promised land na ito. Kasi yung kakaharapin po nila mga giants, mga iba't ibang mga tribes, mga mababasa nyo sa Bible yun, puro mga ites, no? And dahil nga mahirap kalabanin, established na yung mga taga doon, alam nyo po, kailangan mag-prepare. And one thing na preparation na kailangan, hindi lang naman po yun preparation sa paglaban, kundi preparation na iayos ang buhay sa harap ng Diyos. Sa Joshua chapter 3 verse 5, ang sabi po ay ganito, sinabi ni Joshua sa mga tao, i-purify nyo ang mga sarili nyo. Kasi bukas, gagawa si Lord ng mga himala. Pwede ba natin yung sabihin naman, hindi na bukas mamaya. May gagawin si Lord. Minsan, iniisip natin, ano ba ibig sabihin ng purify na yan? Pag sinabi bang purify, hindi na ako magsasaya, kailangan seryoso lang. Sa English niyan po ay consecrate. Ano? Minsan iniisip natin, ang purify, teka, kailangan, hindi ako pwedeng maging makamundo. Ano ba yung ibig sabihin mo ng makamundo? Ano ba yon? Hindi ka na ba magsi-celebrate ng New Year? Tutulog ka na lang? Yun ba ibig sabihin nun? So, what does purify really mean dito po sa verse na ito? It means actually, una po, next slide please, focus kay Lord. Oo nga, sasalubong ka, pero si God yung center mo sa pagsalubong. Tonight, you will be with your family. Bakit hindi mo po simulan ang New Year na ito o bago mag-New Year
na nagpe-pray kayo bilang isang pamilya. Baka nauna pa natin kantahin yung mga kanta sa karaoke kesa sa unahin natin na mag-pray tayo sa mga pamilya natin. Kahit mga hindi sila nakakakilala kay Lord, pangunahan mo yung prayer. Kasi bakit? Kailangan una si Lord sa buhay natin. At leaving behind distractions in your relationship with God. Sa panahong itong 2024, anong mga nakadistract sa'yo sa relationship mo kay Lord? Ano yung mga bagay na hindi nakatulong sa relasyon mo sa Diyos? O mga bagay na naglayo sa'yo sa relasyon mo sa Diyos? It's time na mag-decide ka na hindi mo yun dadalin sa susunod na taon. At pangatlo po, aligning yourself with God's purposes. Baka matagal ka nang gustong gamitin ng Diyos, kaya lang ayaw mo sundin. Ayaw mo sumunod sa sinasabi niyang green light sa buhay mo. O kaya may sinasabi siyang red light sa buhay mo, ayaw mo. Ayaw mo sumunod dun sa sinasabi niya, kaya ano nangyayari? Minsan nare-regret po natin ang mga decision sa buhay natin. And tayo po wina-warningan ni Lord dahil nung una pwede na silang makapasok sa promised land, pero magkakaroon pa ba ng pangalawa? Magkakaroon pa ba ng another 40 years na naman, na paikot-ikot na naman sila doon sa ilang para lang masatisfy yung nafe-feel nila? Sabi ni Joshua, hindi na ito. Bago na yung season. Tayo ngayon magko-crossover. And kung ngayong 2024, hindi ka naging all out para kay Lord or hindi naging talagang todo yung paglilingkod mo sa Kanya, kapatid, ngayon 2025, kailangan iba na. Come on, sabihin mo sa katabi mo, crossover na kapatid. Paano ka ba naghahanda para sa 2025? Pastor, actually mamaya nga po, diretso na kaming palengke, SM, pwedeng ganon. Talagang ready na kami kumain mamaya. Bibili kami ng paputok. O ano na ba ngayon? Torotot na lang nakikita ko sa labas eh. Now, paano ba tayo talaga naghahanda ngayong 2025? Yung puso mo ba at isipan mo, nakatuon ba talaga to sa Diyos o hindi? O parang baka natuon lang tayo sa materialistic na mga bagay? Hindi ko po sinabi na huwag tayo mag-celebrate. Ang sinasabi ko po, huwag natin kalimutan ang Diyos. Siya dapat yung sentro ng mga celebrations natin. Kasi pag inalis mo ang Diyos sa pictures ng buhay mo, ano mangyayari? It will crumble down. Amen? Pag inalis mo ang Diyos, hindi ka makakatawid. Kung wala ang Diyos sa mga Israelites, hindi siya sumasama sa kanila, nung tatawid sila ng Red Sea, hindi sila makakatawid. Ganon din kung wala ang Diyos sa pagtawid po nila ng Jordan River, papunta sa Promised Land, hindi ho sila makakatawid. Anong purpose ng buhay mo? Bakit ka ba naglilingkod kay Lord? Bakit ka umaate ng church? Naka-align pa ba ang buhay mo sa purpose ng Diyos? Anong dahilan bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Pwedeng ikaw isa kang manggagawa ngayon ng isang ministry sa church. And sometimes, na-feel mo ngayon 2024, Pastor, parang pagod na ako. Sa 2025, parang ayaw ko na. Pero let me tell you, kapatid, ano ba ang purpose ng buhay mo? Kasi doon nakasalalay ang paglilingkod mo. Nakasalalay ang paglilingkod sa purpose, hindi sa pakiramdam.
Amen? Hindi pwedeng lumakad ka sa pakiramdam. Pag lumakad ka sa pakiramdam, alam niyo po, pwedeng ma-miss out natin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. And yung 2025, next slide please, hindi po yan isang flip lang ng calendar. Isa po itong fresh start sa buhay mo para i-align mo yung buhay mo sa purpose ni Lord. Baka marami ka namang oras pwede mong ipagamit para sa Diyos. Why not this 2025? I-align mo talaga, ayusin mo yung schedule mo, ayusin mo ngayon yung sarili mo. Kung etong 2024, hindi ka nakapaglingkod para kay Lord, or di mo napagamit yung talents or skills na meron ka, yung time na meron ka para sa Kanya, why not hindi mo gamitin ngayon? Kasi alam niyo po, every generation, meron lagi yang dahilan. Pag bata ka, ay bata pa ako. Yung mga matatanda na lang muna. Pagkabataan ka na, ay busy ako sa school. Pag naman nagkaroon ka na ng trabaho, ay medyo nakakapagod na kasi may work na ako eh. Pag nagkaroon ka ng pamilya, ay busy na ako sa mga anak ko. Pag naman tumanda ka na, naging lola ka na, ay yung mga kabataan na, mahina na ako eh. Align yourself with God's purpose. Marami naman pong talagang dahilan. Pero, willing ba tayong magpagamit sa Diyos? It's a matter of the heart, mga kapatid. Katulad ng paglilinis ng isang bahay, next slide, kapag halimbawa merong papasok na guest, hindi ba aayusin natin lahat ng meron sa bahay natin? Ilalabas natin yung mga best na plato, best na kutsara, na baso, para sa mga important guests natin sa bahay. Why not welcome God in 2025? After all, hindi ho natin alam kung kailan siya darating. Hindi ho natin alam kung kailan darating ang Diyos. Pero napaka-unusual lang po nitong past few weeks, nag-usap nga kami niya ni Bishop, kasi nagulat po ako, kung napansin niyo po na ang preaching namin ni Bishop ay laging tungkol sa pagdating ng Panginoon nitong mga past few weeks, at kailangan maging ready tayong lahat. Nagulat po ako kasi kahit sa ibang mga churches, malalaking mga churches dito sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa, puro rin ganun yung mga topics nila. Nag-usap-usap ho ba kami? Hindi. Pero may ibig sabihin dito ang Panginoon. May ibig siyang mensahe na ibigay sa bawat isa sa atin, na totoong malapit nang dumating ang Panginoon. Pero makaka-crossover ka ba? O mananatili ka sa desert? Kaya sabi mo sa katabi mo, crossover kapatid. Paano tayo ngayon maka-crossover? Number 2, follow God's lead. Sumunod sa pangunguna ng Diyos. Ano yung number 1? Prepare for the journey. Maghanda para sa journey. Number 2, follow God's lead. Sabi po sa Joshua chapter 3, verse 6 to 8, sinabi naman niya sa mga priest, buhatin nyo na ang box ng kasunduan, or tinatawag po itong Ark of the Covenant. At mauna kayo sa mga tao. At yun nga ang ginawa nila. Tignan niyo po ang sabi, Ark of the Covenant. Ano po ba itong Ark of the Covenant? Next slide please. It represents God's presence. Ano ang nangunguna sa buhay mo? Presensya ba ng Diyos ay kasama mo? Baka ho, hindi nauuna ang Diyos sa buhay natin, tayo ang nauuna. Paano ba ang leading ng Lord? Siya yung nauuna o siya yung nasa likod? Paano ba mag-lead si Lord? Nasa likod ba siya? Tinutulak ka?
o hinahatak ka? Paano mag-lead si Lord? Siya ang nasa unahan. Kasi siya yung driver. Sometimes, kaya rin nafe-feel natin na nakakapagod. Dahil baka ang Diyos, hindi siya yung nagiging driver ng buhay natin. Or pwedeng sa relationships natin, madalas tayo yung nasusunod, hindi ang Diyos. Sa Israelites, 40 years sila dun sa ilang, paikot-ikot lang sila. Alam niyo po, sino ang nauuna? Sila. How about the presence of God? Nasaan na? And this time, ang gagawin po nila, papasok sila ng promised land. Papasok sila sa panibagong season. Wag mo na yan. Papasok po sila sa panibagong season. Pero, sino ang mauuna? Papasok ka sa bagong season ng buhay mo sa taong 2025. Ano o sino ang mauuna sa buhay mo? Si Lord dapat, kapatid. Next slide. Ang mga Israelites po, kung titignan natin, hindi nila napapansin na ang Diyos ay kasama nila. Pero po, ang Diyos kasama natin. Umaraw man o gumabi, may maganda mang nangyayari o wala. Ang Diyos po kasama natin kahit may pagkain o wala. Ang Diyos kasama pa rin natin kahit matulog tayo o gising tayo. Ang Diyos kasama natin kahit saan man tayo pumunta. Ito yung dinarealize ng mga Israelites. Kasama nila ang Diyos. Pero kung magreklamo sila sa Diyos, parang hindi binibigay yung gusto nila. Nung nasa ilang po ang mga Israelites, imaginein po ninyo, si Lord mismo yung nag-supply ng lahat ng pangailangan nila. Pag sinabing nasa ilang, alam niyo po, walang makakain kahit ano. Yan ho yung worst place kung saan ka mai-stranded. Bakit? Walang aircon, walang pagkain, walang matinong higaan. At sa desyerto po na yan, o sa ilang na yan, doon nag-miracle ang Diyos sa buhay nila. Katulad ng sabi ko kanina, nung una sila, nagrereklamo sila, puro ito na lang yung pagkain namin, yung mana. Paano naman karne? Sino kakain ng karne mamaya? Ayaw pa umamin ng iba, oh. Pero anong ginawa ng Diyos? Binigay niya sa kanila. Tapos, yung dami ng pugo noon, abang, gabewang nga, at kakainin na lang nila. Di ba nila kasama ang Diyos? Kasama nila eh. May pugo o wala, kasama nila. Yun lang problema sa kanila noon, wala silang sausawan, katulad natin. Sa kwek-kwek natin, ano? Pero, nagpo-provide si Lord sa kanila. Nung kailangan nila ng tubig, nagre-reklamo sila, uhaw na uhaw sila. Sa inis nga ni Moses, hinampas niya yung tubig, yung bato. At lumabas yung bukal ng tubig. Sa gitna ng disyerto, mga kapatid, nakainom ang lahat, nakasurvive for 40 years. Yung panahon na walang-wala ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha, nagpo-provide ang Panginoon, and yet, dito ka, tatapat ka, lalabang ka sa mga higante, pinapapunta ka ng Diyos, dun sa gusto niyang puntahan, ikaw yung may ayaw. Ang mga Israelites, nagkakasala kay Lord sa hindi pagsunod sa Kanya. Kahit ho nakatawid na sila ng promised land eh.
Tapos 'di ba, nagkasala sila laban kay Lord, sila ngayon nagwo-worship sa ibang Diyos, hindi na kay Yahweh lang. Kaya sila na-overcome ng mga Babylonians, ng iba't iba pang mga bansa. Pero sa Lamentations chapter 3 verse 22, tignan niyo po ang sabi, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions, anong sabi? Never fail. Can we read that again? Mayroong malakas na tinig. Come on, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Because of the Lord's great love. Maibigin ang Diyos sa bawat isa sa atin. And binibigyan niya po tayo ng chance, mga kapatid. Tuloy po tayo sa pagbasa, Joshua chapter 3 verse 7 naman. Sinabi ni Lord kay Joshua, ngayon, gagawin kitang dakilang leader sa harap ng buong Israel. Dahil dito malalaman nila na kasama mo ako gaya ng pagsama ko kay Moses. Pagpala sinunod natin si Lord sa ating buhay and talagang nag-take tayo ng step of faith papasok sa nais niyang gusto, si Lord mismo yung magtataas sa atin. Verse 8, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go. Sabihin mo nga sa mga priest na Levites na huminto muna sila pagdating sa tubig sa may pangpang. Remember kapatid, tandaan nyo yung green light and red light. May time talaga na sinasabi ni Lord, go! Pero may time na sinasabi si Lord, stop. Kaya lang, baka ikaw, dahil gusto mo nang tumawid, baka ikaw yung madali. Dahil ayaw mo sumunod, pwede ikaw pa yung mapahamak. Tignan niyo po ito, no? Pwede naman silang tumawid na, pero bakit? Ba't pinapatigil ni Lord? Pwede pong nararanasan din natin ito ngayon. Leaders ng church na ito, pwedeng naka-red light tayo sa panahon na to. Mga nagdaang months, baka naka-red light si Lord sa'yo. Kahit anong share mo, ayaw ma-invite, di ba? Kahit anong follow-up mo, umiyak nga yung ibang leaders dito eh. Sabi ko, kamusta na? Discouraged ka ba? Naiyak sila. Lalaki man o babae. Kasi naglalagay sila ng effort pero walang nangyayari. Pero this time, I can feel in my heart that the Lord is saying, it's time na hindi na red light, pero nagsasabi ang Diyos ng green light para sa atin. Because you will cross over. Sabi mo sa katabi mo, you will cross over. Sa kabila, sabi mo sa kanya, tatawid tayo, kapatid. Yung discouragement na nararanasan mo, lalampasan mo yan. Yung nakikita mong stagnant na nangyayari sa buhay mo, lalampasan mo yan. Yung nararanasan mo na parang walang nangyayari, lalampasan mo yan. Kasi in every problem, there is a solution. And in every problem, magkakaroon yan ng kasaganaan din pagkatapos. Claim it right now. Sinong gustong maranasan yung pag-crossover na yon? Receive it in Jesus' name. Tumalong kayo. Ready ba kayo? Sambutin nyo to. Crossover ay mararanasan mo sa buhay mo ngayon. Receive it by faith in Jesus' name. Now, tignan niyo po, ang sabi,
huminto muna sila pagdating sa tubig sa may pangpang ng Jordan River. Isipin ho natin, mag-isip muna tayo ngayon saglit bago magpalit ng kalendaryo ang panahon. Next slide. Sino ba ang sinusundan mo pagdating ng 2025? Sino bang sinusundan mo? Sinusundan mo ba sarili mo lagi? Yung nararamdaman mo ba lagi? Ay, takot ako eh. Hindi ko kaya yan, pastor. Ay, pagod ako eh. Hindi ko kaya yan, pastor. Ay, ganito lang ho, kaya ko eh. Sino ang pinapakinggan mo? Sabi ni mother, ng aking nanay, si Rev Ishbel, huwag mo laging pakinggan yung sinasabi ng tiyan mo pag nagugutom ka. May point. Pwede palang, akala kasi natin, parang tao lang lagi yung napapakinggan. Pero may mga bagay na wala ka naririnig, pero yun yung sinusunod mo sa buhay mo. Yung takot ba yun? Kapatid, yung discouragement ba yung pinapakinggan mo sa buhay mo? Kailangan tapusin na yun. Ngayong araw na to. Baka ang pinapakinggan mo, ay nangyari na yan, pastor eh. Dati kasi ganito naman, tas wala ring nangyari. Bakit ka nakikinig sa past na nangyari sa buhay mo? Nakaraan yun. Amen? Ba't hindi mo pakinggan din yung mga nakaraang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Di ba tinawid ka niya? Nung pandemic nga, tinawid ka niya eh. Ba't hindi yun yung pinapakinggan mo sa buhay mo? Kung tinawid ka ni Lord nung mga nagdaang taon, bakit ngayon hindi ka itatawid ng Diyos? And it's time pala na ma-realize natin, baka kaya rin tayo hindi minsan makausad-usad, naliligaw-ligaw tayo. Kasi minsan, ganito rin pag nagdadrive eh. Minsan, ako rin yung may problema eh. Tignan nyo, next slide. Minsan ho, kapag halimbawa nag-GPS, gumagamit ng Waze, minsan mas magaling ka pa dun eh. Tapos minsan, hindi, may alam ako dito. Biglang maliligaw ka na. Hindi ko na alam kung nasan. Pag konting mali lang din, hindi ka sumunod, minsan, papaikutin ka sa malayo. Minsan, mas napapalayo ka pa. One time nga, nagulat kami, parang nung ano ata ito, nagkaroon ng leaders na paglabas noon last year. Napunta kami dun sa kadiliman na lugar talaga ni na Bishop. Sabi niya, nasa na tayo? Kasi nangyari nun, may hindi ako sinunod, iniikot ako di ko na alam kung saan. But this time, binibigyan tayo ng chance ni Lord, kapatid. Follow me and makikita mo ang purpose ko sa buhay mo. Last but not the least, number 3, mga kapatid, step out in faith. Paano ako makakaranas ng breakthrough? Paano ako makaka-crossover? Paano ako makakatawid sa mga problemang ito? Step out in faith. Humakbang ng may pananampalataya. Sabi ng verse 9, next slide. Tapos, hindi po yan apos, ano? Tapos, sinabi ni Joshua sa mga Israelites, lumapit kayo at pakinggan ang sasabihin ni Lord na Diyos nyo. Makikita nyo ang pagpapalayas sa mga Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, Jebusites. Dahil dito malalaman nyo na kasama nyo ang Diyos na buhay. Alam nyo po, yung Canaanites, Hittites, Hivites, yung mga yan, tribes sila, pwede hong sabihin nyo, teka, ba't sila pinapalayas? Tahanan nila yan. Actually po, noong unang panahon,
wala pa naman yung may deed ng house and lot. And itong mga taong ito, sila po, hindi sila nagmamahal sa Diyos na buhay. Ang ginagawa ho nila ay pumapatay ho sila ng mga anak nila. 2 weeks old na mga babies, sinusunog ng buhay para sa mga gods nila. Nakalagay po yan sa history books. At itong mga taong ito, sila rin yung nagsusugat ng katawan nila. Paglalapit sila sa Diyos nila. At itong mga tao rin po na ito, sila yung kahit may asawa, nakikipag-sex sa maraming mga babae o maraming mga lalaki. Now, tignan natin. Bakit sila gustong paalisin ng Diyos? Dahil din po merong pagsuway na nanggaling sa mga lipi nila. Ang mga Canaanites po, yan mga ites na yan, sila rin po ay descendants nung mga angels na nagrebel sa Diyos na buhay. Genesis chapter 6. At doon po nagsimula yung mga higante na nasa Bible. Kaya kung makikita nyo po, Pastor, di ba parang fairy tale lang yung mga higante-higante? Kahit po saan po kayo tumingin na history ng mga bansa nila, meron pong mga higante. Actually, dito nga po sa Pilipinas, sa may bandang Ilocos, may nakita po doong cave na kung saan merong yungib tapos merong isang malaking jar, nandoon yung higante nakalibing. Yung buto. At 13 feet tall. Pero makikita natin, totoo pala yung sinasabi ng Bible na yun. Kaya pala rin sila dinadrive out. At itong mga higante rin na to, sila rin yung mga nagpapahirap sa mga tao. Imagine ninyo, palitan nyo na lang yung Canaanites, Hivites, ganyan, ng problema mo, utang mo, bayarin mo, worry mo sa future, paano na mga anak ko, paano na kinabukasan ko, paano na pag-aasawa ko, paano na pag-aaral ko, paano na relationship ko. Palitan mo yan nun. Makikita nyo ang pag-alis ng Diyos ng mga worries and fears mo. At tignan nyo sabi, dahil dito, come on, say it with me, dahil dito, malalaman nyo na kasama nyo ang Diyos na buhay. Ba't pahina ng pahina? Dahil dito, malalaman nyo. Palakas, come on. Dahil dito, malalaman nyo na kasama nyo ang Diyos na buhay. At verse 11, tignan nyo po ang sabi, mauunang itatawid ng Jordan River ang box ng kasunduan ng Panginoon, Ark of the Covenant, ng buong mundo. Kaya pumili kayo ng 12 na lalaki, isa sa bawat tribes ng Israel. Again, tignan nyo po yung sabi, mauunang itatawid ng Jordan River ang box ng kasunduan ng Panginoon ng buong mundo. Makikita pala ang presensya ng Diyos ng lahat ng mga tao. Verse 13, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Pagtapak sa Jordan River ng mga priest na may buhat ng box ng kasunduan ni Lord, ang Panginoon ng buong mundo ititigil alam nyo, nung time na ito, umaapaw po yung Jordan River. Ang hirap tumawid sa kabila. Pero at this time, may patitigilin ng Panginoon at ikaw, pinapag-go niya. Ang mga problema, pagsubok ng buhay mo, naka-red light. Ikaw,
Naka-green light. Kasi mararanasan mo yung pag-crossover sa buhay mo. Yung blessing ng Diyos, green light sa buhay mo. Yung mga fears and worries mo, naka-red light ngayon. Kasi inuna mo yung presensya ng Panginoon. Ngayon, tatanungin kita kapatid. Next slide. Ano ang Jordan River na kinakaharap mo ngayon? Anong Jordan River para sa'yo? Alam niyo po, yung rivers or waters sa Bible, ang waters po generally, tumutukoy po yan sa chaos talaga. Di ba ang tubig, kahit lagay mo sa baso, pag gumalaw ka, ano mangyayari? Tumatapon. At hindi siya stable. Chaotic na tinatawag. Kaya po in the Bible, most of the time yung mga rivers, body of water, pagdating sa Old Testament, tumutukoy yan talaga mainly sa chaos. Sabihin nga natin yun, chaos. Pero this time, yung chaos pala sa buhay ng isang tao, pwedeng patigilan ng Panginoon. Ngayon kapatid, ano yung chaotic na bagay sa buhay mo? Ibig sabihin, ano yung magulo na bagay sa buhay mo? Itatawid ka ng Panginoon. Kaya, next slide, tinatawag ka ng Diyos na lumakad sa pananampalataya. Hindi mo makikita ang miracle hanggat hindi mo siya pinagkakatiwalaan ng buong buo para makamove forward ka. Lumakad ka sa pananampalataya. Ano ibig sabihin ng paglakad sa pananampalataya? Pwedeng uncertain ka, pero gagawin mo pa rin yung sinasabi ng Diyos. Uncertain ka, pero maglilingkod ka pa rin. Uncertain ka, pero magpapagamit ka pa rin. Uncertain ka, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Ang church po natin, noong nakaraang taon, and din po ng taon ng 2023, nag-vision casting po ako ng wider church na vision ng church natin. Dahil we believe talaga that the Lord revealed it to us na hindi po tayo mananatili rin sa lugar na ito. At hindi puro yan lang mga katabi mo ang makikita mo. We believe madadala nyo po yung mga family members nyo, friends ninyo, relatives ninyo, parang friends ayaw. Madadala nyo sila lahat kay Lord. Barangay natin. Dahil, ito po actually, it's a vision na hindi po siya guni-guni lang. Kung kaya po nagkakaroon tayo ng mga pagbabago kahit sa leadership structure ng church, ini-improve natin siya. Pati rin sa pamamaraan ng church natin ngayon sa discipleship and leadership. Dahil kung gusto ni Lord itawid ang isang church, hindi naman talaga agad-agad, tawid na kagad. Pag nandun ka na, humakbang ka na. Sometimes there is a red light. Sometimes katulad din ng Israelites, pinapatigil muna sila. At pinapahanda sila na humakbang na nangunguna ang Panginoon sa buhay nila. And alam niyo po, hindi ito mangyayari, itong wider church na ito. Mas malaking church, kung una sa lahat, hindi ho natin kasama ang Panginoon sa buhay natin. Wider church stands for something din po. W for worship. Ihanda mo ang puso mo para i-honor ang Diyos sa lahat ng area ng buhay mo. Ang nakikita po namin sa bawat isa na members ng church na ito, yan, tignan mo yung katabi mo, yan, mamumuhay siya na sinasamba niya ang Diyos sa lahat ng area ng buhay niya. Kung paano siya gumawa, the best.
kung paano siya kumilos, the best. Kung ano lumalabas sa bibig niya, nakakapag-glorify kay Lord. Yun po yung nakikita namin sa church natin. Integration. Ibig sabihin nito, pinapamuhay mo ang salita ng Diyos bilang guide. Hindi lang sa church, hindi lang pag nandito ka. Kahit nasa labas ka ng church, na ipapamuhay mo ang salita ng Diyos. Pangatlo, next slide. Discipleship. Ito rin yung magiging center natin. Na lumalakad ka ngayon sa pananampalataya. Ang hirap mag-disciple. Si Jesus nga nagkaroon ng Judas, meron pang Peter, meron pang mga anak ng kulog, meron pang mga, ang dami problema sa buhay niya. Pero yung pagdi-discipleship, paglakad din po yun sa pananampalataya kasi mag-encourage ka sa iba na gawin din yun, na sumunod kay Lord. Mahirap, pero nakikita po namin ang bawat isa sa inyo, kahit anong age yan, it doesn't matter kasi lumalakad ka sa pananampalataya. Lumalakad ka sa pananampalataya. Nakakita po ako one time, nung ako po ay nag-aaral pa noon sa seminary, nagkakape po kami nung kaklase ko, na vice president ng St. Peter. Magka-group kasi kami. And nag-uusap kami doon sa isang coffee shop. Nagulat ako sa likod ko. May matandang lalaki, tapos may isang kaharap din siyang matandang lalaki na nagsha-sharing sila ng Word of God. Tapos sumiar yung yung sinesharan. Then, lumingon ako. Sabi ko, Tay, Christian po ba kayo? Opo, isa akong leader sa church namin. Sabi niya, sabi ko, anong church, anong age nyo na po? Ang tanda nyo na po, nagsishare kayo ng gospel. Di ba po, usually sa mga kabataan yan? Sabi niya, wala naman sa age yan eh. Ngayon nga, 70 years old na ako. Tapos, kasama niya pala, sabi niya, ando dun yung asawa ko. Asawa niya babae, kasama niya. Kayo rin po, leader din po kayo. Meron din akong one-on-one. Ano kita natin? Kahit pala anong age pwede. Ibig sabihin, paglakad pala yun sa pananampalataya. Kahit nga mga kabataan ngayon 13 years old, 14 years old, 15 years old. Grabe. Nagdadala ng mga classmates nila kay Lord. Evangelism. Nakikita po namin kayong isi-share nyo yung testimony nyo sa mga nangangailangan ng pag-asa. Marami po ngayon, down talaga or discouraged sa mga buhay nila. Pero nakikita rin po namin kayo na kahit down din kayo at times, nakakapag-lift up kayo ng mga tao para sa Diyos. Parang, di ba si Jesus, He was wounded sa cross, pero siya ay nagpapagaling. Ang daming mga sinasabi ng mga taong negative sa Kanya, pero siya nagpapagaling pa rin siya. Hindi siya tumitigil sa paggawa ng miracles para makapag-abot ng mga tao. Ganon din nakikita po namin kayo, aabot kayo ng maraming mga tao para kay Lord. Last but not the least ay relationship. Nakikita po natin ang church natin na magkakaroon ng stronger connection sa church para mas lalong tumatag tayo. Alam niyo po, napakadali lang umalis ng church kung wala kayong kakilala. Kung wala kayong ka-close, anytime pwede na kayong umalis eh. Parang sinihan lang, di ba? Nakapanood ka na, alis na. Tapos na. Pero ang church, it's a different thing. Kasi ang church, hindi ito yung cinema
nakapanood ka lang ng movie ng MMFF, alis ka na. Hindi ganun sa church. Ang church, kahit nakaalis ka na, susundan ka, pupuntahan ka, kilala ka ng mga nandoon. Amen? At meron kang connection sa mga tao na nasa loob. Kung kaya, nakikita po natin ang church natin, magko-crossover tayo. Sa hindi wide na church to a wider church. Magko-crossover tayo mga kapatid. Lahat tayo makakaranas ng breakthrough sa buhay natin. Claim it right now. I believe, hindi accident itong preaching na ito dahil ang pag-crossover, hindi madali. Yes. Pero ang crossover, kailangan. Para sa ganun, makasurvive, makamove forward. Ang crossover, kailangan para sa ganun, magkaroon ng transformation. At matupad mo ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Kaya, magsisimula ito sa mga lalakad sa pananampalataya. Hindi mangyayari po ang vision ni Bishop of 12,000 disciples kung walang lalakad sa pananampalataya. Kung walang magiging Joshua, kung walang magiging katulad ng mga Israelites na to na tatawid sa Jordan River. Mangyayari lang, paikot-ikot lang ulit sa ilang. Pero this time, iba na. Sabi mo sa katabi mo, iba na. Sabi mo sa kabila, iba na. Sabi mo ngayon, makakatawid na tayo. Crossover. Amen. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin, kasama ka namin. Lord, kahit anong mangyari, ikaw ang mangunguna sa amin. Lord, we believe. Kayo po yung magbibigay solution sa problema namin. Kayo, Panginoon, ang magpapala sa buhay ng bawat isa. Sa pagpasok na ito ng 2025, we believe, Lord, kung paano mo kami tinawid from 2023 to 2024, Lord, itatawid mo rin kami ngayon. Can you pray for someone right now? Pwedeng katabi mo yan ngayon? Pwede bang tanungin mo yung pangalan niya? Yan, kahit lalaki o babae yan, sige, huwag kayo mahiya. No? Tanungin mo yung pangalan niya. Pwede bang ipag-pray niyo sila? Pag-pray mo yung katabi mo, maka-crossover din yan.